How can I help you, Mr. Montemayor? Balik tanong ni Margaret kay Rafael sa seryoso ring tono at mukhang pilit pinakalma ang mabilis na pintig ng kanyang puso. Para bang isa siyang teenager na biglang kinabahan ng lapitan ng kanyang crush. Ngunit kailangan niyang hindi ipahalata yon dahil nakakahiyang mabuking. I want a cup of coffee Americano. And a bit of your time. Sagot nito at umupo sa upuang inuuko pa kanina ni Maynard. Your coffee will be served in a few minutes, but I'm sorry, Mr. Montemayor. I'm a bit busy, and I need to attend other customers. Tatalikuran na sana niya ito nang magsalita ito na ikinapanting ng tenga niya. So, you're suddenly busy now, while earlier you were busy flirting with that guy. Anitong may himig sarkasmo. Excuse me? My business is my business. If I'm flirting with any man, it is not your business. Inis ngunit may pekang ngiti na nakapaskil sa labing sabi niya at doon pa rin ang pagtitimpi niya na hindi masigawan nito. Kaya hindi akalain ng iba na nandoon na nag-aaway na pala sila. Not my business, huh? Let's see. Anitong tumawa pa ng pagak. It's just a call away and I assure you he will wake up the next morning jobless. Nakangiting banta nito sa kanya na nagpainit ng ulo niya. The nerve of this man. Ang sarap sipain sa muka. Ano bang problema mo? Bakit ka nandito? What do you want? Hindi na niya napigilang itaas ang boses. Napalingon tuloy siya sa paligid, baka may nakarinig sa kanya in thanks, dahil hindi. Mukhang wala naman. Ibinigay niya ang baso at platitong hawak sa dumaang waiter at sinabi niya rin ang order na kape ni Rafael. Umupo siya sa upuang paharap kay Rafael. What do you want? Mahinang tanong niya pero may diin. I'm so proud of you. Congratulations for your successful business. Sagot nito na titig sa kanya. Naramdaman niya mula sa boses nito na sincero ito. Thank you. Pero pwede ba? Diretsahin mo na ako kung anong kailangan mo at bakit ka pa nagpakita sa akin. Well, I guess I gave you enough time already to recover of what was happened and do the thing that you love to do. Now, let's go back to business, babe. Kalmanting wika nito at kinuha ang tasa ng kape pagkatapos inilapag ng waiter at humigop ng kape. Stop calling me babe, Mr. Montemayor. At ano bang sinasabi mong let's go back to business? Naiinis na talaga siya sa presensya nito at pati na rin sa kalmanting aura nito habang siya ay parang gustong lumubog sa klase ng titig nito sa kanya. Ayaw niya ng ganoong klaseng tingin. Mas lalo kasing bumibilis ang tibok ng puso niya. Our deal is still a deal. Your body is ready for another pregnancy. Prangkang saad nito. Nahihibang ka na ba? Nabuntis na ako. At sobrang pinagdaanan ko para makarecover. Tapos ngayon nagpakita ko ulit para sabihin gawin na naman natin. Halos paanas na sabi niya sa gitna ng galit na boses niya. Umalis ka na. Hindi mo na ako mapipilit na magbuntis uli. Dagdag pa ni Margaret. Kahit na anong mangyari ay hindi na niya gagawin iyon unless mahal at papakasalan siya ng lalaking magiging ama ng anak niya. Pero imposibleng gawin yun ni Rafael. My girlfriend na nga ito, di ba? Our deal still a deal. Our contract is still valid and I paid you 3 million in advance. Kaya may negosyo ka na ngayon. Kampante pa rin paliwanag ni Rafael. Anong ibig mong sabihin? Di ba? Sabi mo binigyan mo na sa akin ng pera ngayon at gagamitin ko kung saan ko gusto? Bakit ngayon kinikwento mo na para bang utang ko sa iyo yun? Nag-umpisa nang nanginig ang katawan ng dalaga sa galit. Siya ba'y pinagloloko ng lalaking to? I won't be successful in business, babe, if I'm not that wise. Kaya either you like it or not, you should stick to our deal, or else. Or else what? Kukunin mong pera? Babayaran kita, Mr. Montemayor. Nakipagsukatan siya ng titig rito. Hindi na siya papasindak sa lalaking ito. She hates this man. Nope. I hate to say this, but as you know, I have a lot of money in connection. I can make this business vanish in just the blink of my eyes. It's not a threat. It's a warning if you break our contract. Banta nito sa malumaning na boses na lalong ikinagalit niya. Sa totoo lang, gusto na niyang manapak kung hindi lang isang malaking iskandalo ang nangyayari kung gagawin niya iyon sa sarili pa niyang coffee shop. I hate you. Mariing wika niya na halos umuusok na ang ilong niya sa galit. Say as you please. It won't change my mind, babe. Kalmanteng sagot nito nang umiti pa. Bakit pa pinipilit mo akong maging surrogate mother ng anak mo? Pwede ka namang kumuha ng iba.
May girlfriend ka naman, di ba? Bakit hindi na lang yung presi na inabuntisin mo? Total, magpapakasal na rin naman kayo, di ba? Walang pakundangang wika niya na hindi na niya naisip na nadulas na pala ang salita niya. Aha, so all this time, you were stalking me, ha? Lumapad ang ngiti ni Rafael na parang nanunukso. Bigla tuloy siyang pinamulahan ng muka. Kahit hindi niya sinasadyang mapanood ang balita tungkol rito kanina at pakiramdam niya ay guilty siya. Hey, hindi totoo yan. Napanood ko lang kanina sa balita. Bariing tanggi niya. Okay, if you say so. See you tomorrow. Anito at kinuha ang wallet at naglapag ng 200 piso pambayad sa kape. Anong see you tomorrow? Hindi ko sinabing papayag ako. Babayaran kita. Gagawin kong lahat, mabayaran lang kita ng 3 milyon. Paano mo kung babayaran kung wala ng negosyo mo kinabukasan? Tanong ni Rafael sa kanya in a serious tone of voice. Alam niya na isa iyong pagbabanta. Kung isuplong naman niya ito sa mga otoridad ay ano ba ang laban niya dito? Isa itong napakayaman na tao at may malaking koneksyon. Napakasama mo, Rafael. Labis ang pagsisisi kong nakilala kita. I hate you. Aniya sa nanginginig na boses at kuyomong mga kamay. Bumuntong hininga ito ng malalim at tumitig sa kanya. Sad, but I left no choice but to do it kung magmamatigas ka. Halos sumuusok na ang ilong niya sa galit kay Rafael. Nakipagsukatan siya ng titig, ngunit hindi ito nagpatinag sa kanya. Okay, fine. Gagawin ko na. Pero may kondisyon ako. Dapat sundin natin ang surrogate process kaya no touching involved. Well, let's see. Nakangiti na ito ulit ng malapad na parang nabunutan ng tinik at parang nanalo. Ano ba, Rafael? Hindi ako nagbibiro. It's purely business this time. No monkey business. Sa dating kondo na pinitirahan mo sa akin dati ako titira. Dahil hindi yun alam ng pamilya mo. Makakapagtago ako doon, tutulungan mo ako dito sa cafe habang natatago ako. Deal? Mahabang saad niya. Hindi mo naman kailangang magtago. Wika nito. At bakit naman hindi? Para machismis akong nabuntis tapos tatanungin nila ako kung nasaan ang bata? Anong sasagot ko? Ayoko maging komplikado ang lahat. Let's stick to our deal na tayo lang ang nakakaalam. Alright, ikaw ang bahala. Susunduin kita bukas ng alas 9 ng umaga in your apartment. Be ready by then. Pupunta tayo sa clinic. Teka, paano mo nalaman kung nasa ng apartment ko? Money? Maiksing sagot nito. Oo nga naman. Basta may pera, kayang gawin lahat. Imagine, alam naman pala nito kung saan siya nakatira, ni hindi man lang siya naisipang bisitahin noon kung buhay pa ba siya o ano. Well, sa bagay, ang lapit lang ng condo unit nila, hindi nga siya nito binisita man lang. Kahit isang beses pagkatapos siyang ihatid nito sa kondo noon. Ano bang inaasahan niya sa walang pusong lalaking to? Aniya sa sarili. I see. May pait sa pakiramdam na wika niya. Ayaw na niyang makipag-argumento pa dahil wala rin naman siyang panalo sa binata. Kailangan na lang niyang maghanda at manalangin na sana'y mabuntis siya agad para matapos na ang lahat ng ito. See you tomorrow. Wika nito habang lumapit sa kanya at bigla siyang kinintilan ng halik sa pisngin ay kinabigla niya. Hindi niya inaasahan iyon, ngunit nang mahimasmasan sa ginawa nito ay parang biglang nagsipagtakuhan ng kuryente sa kanyang buong katawan patungo sa pisngi niya. Nangiti na lang ito nang makita ang nabiglang reaksyon niya. Teka, isa yun sa kondisyon kong no touching. Walang lambingan or anything, okay? Pahapol na sabi niya dahil akmang aalis na to. Let me think about it. Sagot nito sa napakalapad na ngiti at tumalikod na. Naiwan naman siyang nagpupuyos sa inis sa lalaki. Pero aminin niya na kahit naiinis siya sa lalaking yun ay may parte naman ng puso niya ang kinikilig. Margaret, dapat iwasan mo ma-stress dahil makakasama ito sa bata sa sinapupunan mo. Ikaw din, Mr. Montemayor. Iwasan mo rin gumawa ng makakastress kay Margaret. Paalala ng doktor sa kanila. Opo, doktora. Sabay na sagot nila. Isang buwan nang nakalipas simula nang nag-undergo sila ng surrogacy process para mabuntis at heto na nga, buntis na siya sa awa ng Diyos. Hindi siya pinahirapan this time dahil nabuntis nga siya agad. Marami pang ibinili ng doktora sa kanila ng mga dapat iwasan at gawin para maiwasan ang nangyari sa anak niya sa tiyan niya. May nireseta rin itong mga gamot na pampakapit at mga bitamina. Salamat po, doktora. Aalis na kami. Paalam ni Rafael habang siya ay ngumiti lang sa doktora pagkatapos magsabi ng salamat.
Pagkaalis ay dumaan muna sila sa butika para bilhin ang mga niresetang gamot at bitamina. Ngayon na kumpirma na buntis ka na, kailangan mo nang lumipat sa kondo. Basag ni Rafael sa katahimikan habang binabaybay nila ang daan patungo sa isang restaurant. Hindi na siya umimik dahil inaantok siya. Siguro dala marahil ito ng pagbubuntis niya. Tahimik lamang siyang nakaupo nang biglang tumunog ang cellphone niya. It's Maynard. Natuloy ang dinner date nila noong araw na inaya siya nito at biglang nagpakita si Rafael sa cafe niya. Hindi nga siya nagkamali ng sapantaha na gusto siyang ligawan nito dahil ng gabing yon ay nanligaw ito sa kanya. Kung hindi lang sana biglang nagpakita si Rafael sa kanya ng araw na yon, ay baka susubukan niyang tanggapin ang inalok nitong pag-ibig sa kanya. Ngunit wala. Biglang ginulo na naman ni Rafael ang puso niya. Gusto man niya itong kalimutan at alisin sa puso niya ay hindi siya nagtagumpay dahil ng araw na yun ay tumibok muli ang nanahimik niyang puso. Hello, Maynard? Napatawag ka. Sagot niya sa cellphone. Pinupuntahan pa rin siya nito minsan sa cafe niya at nagpapadala rin ito ng bulaklak dahil hindi daw ito titigil sa panliligaw sa kanya hanggang tanggapin niya ang inihulog nitong pag-ibig sa kanya. Pinabayaan na lang niya dahil baka isang araw mabaling ang pag-ibig dito. Mas maganda siguro yung mahal ka kaysa mahal mo siya. Gusto lang kitang kumustahin dahil na-miss na kita. 2 linggo na kitang hindi nakita dahil sobrang busy ko at pinapapunta pa ako ng boss ko sa Davao. Pero I hope nagustuhan mo mapadala kong bulaklak at chocolate. Masiglang sabi nito. Sana all naman ligaw ganito ka-sweet. Napangiti naman siya. Balak naman talaga niyang sagutin ito sa tamang panahon. Hindi man niya mahal ito pero siguro matututunan din niya itong mahalin. Ititigil na niya ang kahibangan niya para kay Rafael. Kung maging panakipbutas man ang tawag sa gagawin niya, ay bahala na. Basta mawala na si Rafael sa puso niya. Sa ngayon, kailangan na muna niya mag-isip ng idadahilan nang hindi nila pakikita ng 9 na buwan. Thank you for the flowers and chocolates, Maynard. I like it. Nakangiting pasasalamat niya habang napadako ang tingin niya kay Rafael na halos magpang-abot ang kilay na tumingin sa kanya at ibinaling yung tingin sa daan na ganun pa rin ang muka. Anong problema ng lalaking to? Aniya sa sarili. Bukas? Sige, libre ako. Okay, hintayin kita sa cafe ko. Me too. I'm excited to see you. Bye. See you tomorrow. Paalam niya kay Maynard saka pinatay ang tawag. Niyaya na naman siyang kumain sa labas nito. Kailangan niya makita ito dahil sobrang gulo ng puso niya sa tuwing kasama niya si Rafael. Pipilitin niyang mabaling kay Maynard ang nararamdaman niya. Lilipat ka na sa kondo ngayong araw at wag mo nang isipin makipagkita pa sa boyfriend mo. Malamig na wika ni Rafael sa tonong nag-uutos. Isa ito sa kinaiinisan niya sa lalaki. Laging nagdedesisyon para sa kanya nang hindi siya tinatanong kung okay lang ba. Bahala siya sa buhay niya makonsumisyon sa kanya. Bakit naman kita susundan, Mr. Montemayor? That's my personal life. Inis na sagot niya rito. Because you have no choice but to follow what I said. Ayoko makipagkita ka sa kahit na sinong lalaki habang dinadalam sa tiyan ng anak ko. Kahit boyfriend mo pa yan. Aba, mukhang unfair naman yata yan. Ako bawal makipagkita tapos ikaw pwede makipagkita sa kahit na sinong babae habang dinadala kong anak mo? Hindi makapaniwalang tanong niya sa sarkastikong tono. Lalaki ako. Walang mawawala sa akin. Pagdadahilan nito, ano namang mawawala sa akin kung makikipagkita ako sa mga lalaki? Singhal niya rito. Naiinis siya sa rason nito. Yun lagi ang linya ng mga walang pusong lalaki. Wala daw problema kung makipaglambingan sila sa ibang babae dahil wala naman daw mawawala sa kanila habang ang mga babae ay iba raw. So unfair at hindi pwede sa kanya ang ganyang pag-iisip. Basta, kung makipagkita pa sa lalaki nun habang buntis ka, period, no more question. May pinalidad ang boses na saad ni Rafael. Makikipagkita ako sa kung sinong lalaki at kung kailan ko gusto. Hindi mo ako matatakot, Rafael. Ikaw may gustong buntisin ako uli kaya magtiis ka. Matapang na wika ni Margaret. Go ahead, Margaret. Challenge me. Banta nito sa kanya. Naalala tuloy niya ang sinabi nito noon na mawawala ng trabaho ang lalaki kinabukasan kung gugustuhin ito. Hindi na lang siya sumagot dahil alam niyang hindi talaga ito papatalo. Narating nila ang restaurant na hindi nag-iimikan. Binuksan na niya agad ang pintuan ng kotse at dumiretsyong pumasok sa loob ng kainan. Nakasunod naman ito sa kanya. Iginiya siya ng waiter sa pandalawahang mesa. Tahimik na umupo si Rafael sa bakanting upuan sa harap niya at kinuha ang menu.